Sir, nakita niyo na po may nagko-connect. Oo, yung Palawan EOC. Opo. Ganda nga po mga kasama sa Palawan EOC. Sound check lang tayo, Paul. Yung ano kung malakas. Sir, naka-live na po tayo, sir. Naka-live na tayo. Yung, your cue. There you go. Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan sa Mimaropa. Ngayon po ay araw ng Lunes, Agosto 3, 2020. At welcome po sa ating virtual presser. Ito po ang Mimaropa Philippine Information Agency Mimaropa Virtual Presser, kung saan ay kinakapanayan po natin ang ating pong mga opisyales mula sa ating rehiyon upang pag-usapan ang mga mahalagang detalye, mga pinakahuling mga kaganapan, balita na may kaugnayan po sa buong rehiyon ng Mimaropa. Ngayong araw po ay pag-uusapan natin ang mga usapin patungkol po sa ating mga locally stranded individual, mga returning OFWs at mga kababayan natin na nagbabalak umuwi mula dyan po sa Metro at Mega Manila o sa mga karatig lalawigan patungo po sa mga lalawigan naman na nasasakupan po ng rehiyong Mimaropa. Kapiling po natin ang iba't ibang mga information officer mula po sa Occidental Mindoro. Kasama po natin si Sir Bong Ovolts de Quina. Samantalang sa Oriental Mindoro, makakapiling po natin si Dr. Luis Cueto. At sa Palawan ay si Miss Leila Dagot, samantalang sa lalawigan naman po ng Romblon ay si Mr. Paul J. Sentpos. At sa ating pong mga resource person, nakasama kapiling po natin dito sa ating virtual presser ngayong araw ay ipapakilala naman po yan ng ating pong kinatawan representative mula naman po sa Philippine Information Agency Mimaropa, si Sir Lindon Plantilla. Please go ahead po, Sir Lindon. Okay, maraming salamat, Myong. At sa pagkakataong ito, mag-uusapan natin yung usapin ng pagpasok sa mga lalawigan. At pansama, dahil kasama po natin ngayon ang ating kasama sa kaibigan sa Calapan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Wala iba po si Mr. Dennis Escosora. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo, Sir Lindon, at sa lahat po na nandito ngayon, magandang hapon po sa inyo lahat. Apo, Sir Dennis, kasi po, gusto na po na malaman, ito rin po itatanong natin sa iba pa natin mga kasama po dito po sa mga PDRMO, tsaka mga information officer, tsaka representative po ng mga probinsya. Pwede ba ipaliwanag yung mga patakaran pagdating sa pagtanggap po ng mga LSI, returning overseas Filipino at APOR? Lalo na ngayon at marami kasing natatrap sa iba't ibang mga lugar dahil may mga requirements sila bago makapasok sa isang lugar at sa lalawigan. Sa inyo po ba? Dahil kayo po ay nasabungan po ng ng Calapan Port. At yung pong inyong pong paano ba nag-uusap ng probinsya pagdating po sa pag-uwi ng mga ating mga kababayang locally stranded individuals? Sir. So ayun, muli magandang hapon. Sa ngayon kasi mayroong mga ilang pagbabago na ipinatutupad ang aming pamahalaang panlalawigan. Sa katunayan ay naglabas ang punong lalawigan ng Executive Order number 44. Ito po ay atas ng ehekutibo na nagtatakda ng mga gabay para sa paggalaw ng mga locally stranded individuals or LSI, Returning Overseas Filipino, at authorized person outside residence o APOR patungo at palabas o dadaan ng Oriental Mindoro. Dahil sa nabanggit ninyo, ang Calapan po ay kabahagi ng Oriental Mindoro at kami po talaga yung daanan. Kami yung pinaka-entry point, main entry point po ng mga kababayan namin na taga dito sa Oriental Mindoro na papunta sa iba't ibang munisipyo. So sa ngayon po ay ito pong executive order na ito ay ang simula po ng implementation ay ngayon. Pero mukha pong may mga ilan pang kalituhan, kaya sa oras pong ito ay ang sinusunod pa rin po namin ay yung huling patakaran na isinasagawa namin, kung saan ang lahat po ng local stranded local individual
ng taga-Kalapan ay direkta po na ini-endorso na sa amin. Ibig ko pong sabihin, pagdating po sa pier ng mga taga-Kalapan, ito po mga kababayan namin ay direkta po naming sinusundo sa pier. At ito po ay dinadala doon sa City Plaza, doon sa City Pavilion para naman po sa profiling namin. Ano po? At doon din po isinasagawa po namin doon yung rapid testing. Kapag ka po ang mga kababayan namin na taga-Kalapan ay nag-negative doon sa rapid testing, ito po ay ini-endorso namin sa mga barangay officials. Nakadepende po sa kanila kung ito po bang mga kababayan namin mga taga-Kalapan ay mag-i-stay o titigil pansamantala dun sa mga itinalagaan ng barangay na quarantine area o kaya naman dediretso na sila dun sa kanilang bahay kung saan itong mga barangay na ito ay binibisita yung mga bahay na titigilan pansamantala nila dahil nga stricto yung pagpapatupad namin ng quarantine. Ano po, tinitingnan po ng barangay kung totoo ba na itong mga uuwi na ito ay walang magiging kasama pansamantala dun sa bahay na titigilan nila bilang quarantine area nila. Ibig sabihin talagang walang kasama. Yun ang unang requirement. Wala po, opo. Yun po ang requirement. Pero kung sakali po na wala pong ganong hindi po makakasunod sa ganong panuntunan ang mga dumarating na LSI, sila po ay doon inilalagay sa quarantine facility po ng barangay. Which is na-identify na ito po yung mga daycare center ng bawat barangay. Paano sa daycare center sa hinati-hati niyo yon kung sakasakali o isang kwarto ng tao? Basta doon po sa daycare center ina-assume namin na ang kasya dito ay hanggang 4 na tao. Ano po? 4. Yun naman pong mga individual na kung sakali po sila ay magpa-positive doon sa rapid testing na isinasagawa. Ang pamahalang lungsod po ng Kalapan sa pangunguna po ng aming punong lungsod ni Mayor Hernan C. Panaligan ay nakipagmawa po kami sa Philippine National Red Cross sa Batangas para po magsagawa ng swab testing. Ano po, magsasagawa kami ng swab testing dito. Tapos ito pong Red Cross sa Batangas, sila po yung magpoproseso nito. Ano po? Parang naglaan po kami ng 5 milyong pondo para po isagawa ang rapid testing dito sa Kalapan. Ibig sabihin po, lahat po ng darating dito sa Kalapan na kailangan na i-swab test ay may isagawa po namin. Ano po, ito po ay napakalaking tulong kung sakali sa pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro. Sir, matanong ko lang. Okay yung may rapid test sa sagot ng Red Cross, no? Sagot ng may policy ang pamahalang panlalawigan. Negative swab test. So, paano yun? Yun po ay yun nga po, hindi na po yun ang panuntunan na sinusunod po ngayon base nga po dun sa sinabi ko kanina. Naglabas po sila ng ang punong panlalawigan po ay naglabas ng Executive Order number 45 at dito po ay pinapayagan na po na kahit po wala silang swab test ay pinapayagan na po na makapasok. Ano po, patnubay na sila po ay mag-undergo dun sa pag-re-register online. Ano po? Okay. Bago pa lang po itong executive order na ito. Kayo po ay nasasakupan ng ganong order? Kasama din po ito? Opo. Okay. So, basta, like Component City po, tama po ba? Component City ang Kalapan? Opo. Component City po. So, valid, kayo po ay directly pang nasa ilalim pa ng pamahalang panlalawigan. Opo. So, lahat po ito mag-online. Ano pangalan nila sa paglalaro nila? Sila po ay mag-online. Ito po yung link http://hdf.ormindoro.gov.ph. Okay. Kung makikita sir, try ko lang na Ayun. Makikita nila. Ayan po. Yan. Yan. ormin.gov.ph. Opo. Yan, hanapin natin mga kababayan, tingnan niyo ormin.gov.ph. Ito yung sinasabi nila na
na paglalag on. Sir, naglaan po ba ang taong Kalapan doon sa Batangas Port? Meron kayong tao doon na kung sakaling hindi marunong mag-internet yung lalagin, meron bang tao na sa ngayon po kasi, yun nga po, batay po doon sa nabanggit ko ulit kanina na meron pa pong ilang hindi siguro malinaw dito sa executive order na ito at palagay ko isa po yun sa isa-suggest namin, isa-suggest ko particular bukas, para pong bukas yung schedule na meeting with the Provincial Government of Oriental Mindoro para po dun sa implementation nga po nitong Executive Order number 45. So, maganda yung tulungan ninyo na talaga nag-uusap talaga yung dalawa, yung Kalapan tsaka yung Provincial Government. So bukas pag-uusapan niyo yun. Yes sir. Apo. It's a good news din na na-relax na yung policy na wala mo nang hindi nire-require ang swab test, no? Negative swab test muna, no? Apo. Para sige po. Yun pong sa swab test parang mas mabilis silang makakapasok ng lalawigan kung meron silang negative result ng swab test. Pero okay. Yun nga, dahil nga sa medyo napakamahal ng swab test na ito, sa halip na mag-swab test sila para lang mas ma-monitor o ma-profile agad yung mga darating, yun po yung purpose ng pag-online register. Okay, sir. So, Online pag gumiredo sila dyan, let's say nag-rapid test, nag-positive, sino pong sasagot ng PCR test? Kayo po ba? Yun po. Opo, yung sa amin po, sa bahagi po ng Calapan City, sabi ko nga po kanina, yung lahat po na mapapatunayan na magpa-positive ay at kailangan po talaga magpa-positive sa rapid test at depende po sa sasabihin po ng aming City Health Officer ng kanyang recommendation, no, kung kailangan ba talaga na mag-undergo ng swab test. Yun pong Calapan City na po ang mag-handle ng pagsa-swab test. At the same time kami na libre po yun para yun po sa mga taga-Calapan. Ngayon, sa pagkakaalam ko po, kung wala pa po yung taga-province, sa bahagi naman po ng ilang bayan pa po na nandito sa Oriental Mindoro, kung sakali po at meron silang symptoms, at kailangan din, depende po sa rekomendasyon naman ng Provincial Health Officer ng lalawigan ng Oriental Mindoro kung kailangan i-swab test. Sa akin pong pagkakaalam, personal na pagkakaalam, ay sila po ang sasagot ng swab test ng mga kailangan talagang i-swab test. Doon sa kanya-kanyang mga bayan? Definitely hindi po. Ang provincial government po ang sasagot. Then kapag ka po na-clear itong mga ito, saka pa lang po nila ito i-release doon sa kanilang doon sa holding area po ng Provincial Government of Oriental Mindoro. Sir, ang dami yung hino-host ng mga government offices diyan po sa Calapan. Ano bang patakaran ho doon? Kailangan ba makabalik sila 24 oras para libre na pabalik nila sa probinsya o na rin yun, na-relax na rin yun? Actually, na-relax naman po, lalong-lalo na po dun sa mga regional directors. Basta yung mga national government officials po, hindi naman po ganun kahigpit. Hindi naman po ganun talaga kahigpit. At sila naman po ay meron po silang meron silang immunity pagdating po dun sa mga protocols po na isinasagawa po namin. Provided lang po talaga na dapat ay, siyempre, alam din po talaga dapat namin na ito pong mga regional directors or regional officials na ito ay na-profile din namin or alam po namin na sila po ay nandito po sa aming lungsod, sa lungsod po ng Calapan. That also applies po sa rank and file, makatulad natin mga karaniwang kawanin ng pamahalaan. Paglabas namin, kung lumagpas kami ng mahigit sa 24 oras at babalik kami ng Calapan, wala nang hindi kami re-require na wala na nga yung PCR, di ba? Rapid test ba yon o ano? Pero doon po dito po sa bagong guidelines, mukha pong dito ay kailangan din pong mag-online register. Tapos dadaan po kayo dun sa may tinatawag po silang operations tawag nila. May tinatawag po silang yung pinaka-holding area po, dadaan din po doon para po sa medical assessment na gagawin nila. Okay. So lahat ng APOR
Pagka napatagal sila sa labas, kasi galing sa may Abradilog, dumaan sa dagat, umikot ng Batangas, dadaan pa rin doon sa protocol At na yun. nung mga nauna pong panahon, ito pong mga national government agencies na nandito, sa pagkakaalam ko po ay binigyan ng provincial government ng mga test kits ng rapid test. Para kung sakali ay sila po ay makapag-rapid test din. Ito sa pagkakaalam ko po, ito po ay binigay ng provincial government sa kanila, sa bawat opisina po, national government. Okay. Sige. Sir, maiwan muna kita saglit. Balikan ko lang, sir, yung mga kasama sa taga-Palawan. Nandiyan na po yung mga taga-Palawan. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Palawan, nandiyan na po ba? Sir. Yes, sir, Lindon. Andiyan na ba yung ating makasama sa EOC? Opo, EOC po. Mr. Jerry Alile po sa Palawan. Sir Jerry, magandang hapon po. Balikan natin sila. Balikan natin sila Sir Jerry, no? Andiyan po ba si Sir Ronald Geronimo? Ronald Geronimo, sir? Okay. Tingnan natin baka mamaya nag-a-adjust sa kanilang sa link po. Baka may mga tanong makasama natin sa ibang lalawigan batid doon sa karanasan po na ginagawa pa ng Calapan City po. Handa po si Sir Dennis sa sumagot po sa inyo. For the meantime, sir, ito tatanungin ko lang. Ano ba naging sikreto ng Calapan para mapababa ang bilang po ng inyong mga positibo? Baka pwede yung meron tayong may share na karanasan na ginawa po ng ating lungsod para yung mga ibang makasama ay matuto rin po mula doon sa inyong mga karanasan. Sige, Sir Dennis. Ayan, okay. Bali yun, dito sa lungsod ng Calapan, talagang napakahigpit. Hindi naman doon sa paghihigpit na nasasakal na yung mga kababayan namin. Dito sa lungsod ng Calapan, sa atas nga ng butihing mayor, ni Mayor Arnancy Panaligan, nagkakandak talaga, nagsasagawa talaga ang PNP nung paggagalugad sa mga kalsada, sa mga barangay, para lang ma-ensure na itong mga kababayan namin dito ay nagsusuot ng face mask o yung tamang pagsusuot ng face mask. At the same time, yung mga matataong lugar ay regular din yung inspection na ginagawa ng city government. Katulad ng mga malls, ng mga ilang restaurant, talagang chinecheck nila, chinecheck nung tinatawag namin na Joint Monitoring Inspection Team, itong mga establishment na ito na kung talagang sila ba ay nakakasunod sa mga panuntunan na ibinababa ng lungsod ng Calapan. Hindi lang talaga siguro maiwasan itong mga huling panahon na nagkaroon ng biglang pagtaas o paglobo ng positive. Medyo dumami nung nag-positive yung mga taga-NBI. Imagine ninyo parang after 71, 72 days na wala kaming case ng positive ng COVID dito sa Calapan City, biglang isang araw lang nang lumabas yung balita na 7 agad na taga-NBI yung nagpositibo. Pero ganun pa man, still ginagawa naman ng pamahalaang lungsod sa pangunguna ng aming City Health Office yung contact tracing para naman maisigurado na itong mga taong ito ay wala na talagang nahawa o wala nang magiging kaso pa ng COVID dito sa lungsod ng Calapan. At lagi regular yung mga pag-uusap at yung mga patawag ng aming butihing mayor para i-monitor din kami nag-i-implement ng mga panuntunan na ibinababa ng kanyang tanggapan. Ayun. Sir Dennis, bago natin pagpatuloy pinag-uusapan natin, Sir Myong, andyan na yata po si Sir Ronald Geronimo. Pakiano nga, Sir. Sir Ronald, magandang hapon po. Sir Ronald? Medyo kailangan siguro mag-adjust sa kailangan mag-adjust sa mukhang nagkakaroon ho tayo ng technical problem sa ilan sa ating mga resource person. Pero baka may katanungan po ang ilan po sa ating mga ICM, mga Information Center Officer, lalong-lalo na po dyan sa Oriental Mindoro, si Sir Luis Cueto para po sa ating panauhin kay Sir Dennis. Sir Luis, please go ahead po kung may tanong po kayo kay Sir Dennis, please.
Okay. Si Sir, si Miss Leila po kaya, baka may katanungan po kayo kay Sir Dennis. Myong, ako Habang muna hinihintay po magtatanong natin. kung wala pa Sige sila po. ready, no? Sir, tuloy ko lang, no? Sir, naging sikat na sikat kasi sa usapin natin sa DRS yung yung nangyari po sa makasama sa NBI. Paano ba nangyari yun, sir? Ayun, hanggang sa ngayon naman ay hindi kasi wala pa ring malinaw kung paano talaga nangyari. Pero may kwento ko lang na nung una kasi, ang positive lang sa kanila ay yung regional director. So maaaring pwede kasi daw na yung regional director nila ang nagdala dun sa kanilang opisina mismo. Then nung nag-visit siya, umalis, then may nag-visit ulit may dumating ulit na dalawang agent. Pero itong dalawang agent na ito ay meron silang swab test na dala nung nagpunta sila sa NBI. Pareho silang negative. Then nung na swab test ulit sila, nag-positive na yung isa. So, ang iniisip ng contact tracer namin, maaaring ito ay itong mga staff dito sa office nila ay nahawaan ng regional director. Or pwede rin na yung isa man dun sa dalawa ang nanghawa dun sa mga staff na nandun sa opisina. Kasi minsan may pangyayari na isang case na merong isang OFW na negative siya dumating dito sa Oriental Mindoro, pero dahil nga sa proseso ng pamahalang panlalawigan na lahat ng darating na OFW kahit may swab test sila ay i-repeat swab test sila para makasigurado. May daladalang swab test, negative, pero nung sinwab test ulit ng provincial government, nag-positive siya. I see. So maaari daw na ganun yung nangyari. Sir, sa kayo nagpapadala ng inyong swab test? Swab test po ay saan dito po sa Red Cross po sa Batangas. Ang ano po nila ay ang labas po ng result ay 2 to 3 days. Pero kung hangga't maaari po at makapakiusap kami sa provincial government ng Oriental Mindoro na ma-swab yung iba dahil dito kung may pangangailangan po na pangmadalian, baka po makiusap kami sa provincial government na dito po gawin kasi mas madali po yung resulta. I see. Sir, yung kwenta nyo kami, mga ilan contact tracers ang Calapan? Ang sa Calapan po, kasi ang nag-lead talaga po dito sa contact tracing dito sa Calapan ay ang City Health Office namin. At ito po ay sinuportahan ng PNP, Calapan Police Station. In support lang po yung DRRM office sa contact tracing. Sa ngayon po siguro though limited, hindi naman po kasi ganun din kadami yung dami ng bilang na kailangan na i-contact trace. Alam niyo naman po dito sa probinsya hindi naman po ganun ka dami rin yung nagiging maaari maging contact ng mga positive po. Sir Dennis, may tatanong po yung kasama natin si Sir Dr. Louie Cueto po. Sir Dr. Louie, go ahead. Nawala sa meeting. Sir, nasa Zoom meeting lang po ako. Tawag po ako. Okay, ayan. Okay na. Okay. Okay, sir. Sir Dennis, good afternoon. Apo, Sir Louie. Okay, narinig mo ako, sir? Apo, pakinig ko po. Okay. Nabanggit mo kasi kanina yung mga LSI ay kinu-quarantine yung mga negative sa mga barangay daycare centers. Na sabi mo ay nag-accommodate ng 4 persons. Hindi ba nagkakaroon ng problema kung mahigit pa sa 4 persons at saka considering na parang napakaliit ng mga daycare center, sir? So far sa ngayon po ang nangyayari nga po katulad po na nabanggit ko kanina. Ito po mga barangay na ito ay ang ginagawa po nila ay ini-ensure po nila na yung bahay na titigilan nila
ay walang tao kung sakali. Ano po, dahil ang nagiging dahilan nga po ay dahil puno na. Ano po, may mga ilan pong barangay talaga na mapupuno agad dahil dun sa dami po ng bilang na kasya lang dun sa kanilang quarantine facility. Ano po? Pero dahil nga po sa mga bahay po, sabi ko po kanina, ito pong mga, kung available po yung bahay at wala namang ibang tao doon na rin po nila kina-quarantine yung mga taga-barangay. Okay, thank you, sir. Back to you, Myong. Yes, sir, may question ako. Si Sir Denny, sir. Paul Jason Foss ng Romblon. Go ahead, sir. Ayun, Sir Dennis, good afternoon. Itatanong ko lang, sir, yung requirements po kapag papasok dyan. Hindi niyo po ata na banggit. Ayan. Still, tayo naman po ay sumusunod po tayo dun sa panuntunan na ibinaba po ng National ATF. Ano po, ang kailangan lang po talaga ay itong medical certificate at saka po travel authority. Pero dahil po sa nitong mga huling araw naglabas po ang pamahalang panlalawigan ng bagong panuntunan na kailangan po ang papasok dito ay may swab test. So yun lang po yung dagdag. Pero kung sakali po na mga APOR, yung mga private, lalong-lalo na po yung private, kapag ka po dagdag po sa requirement nila, pinag-rapid test din po namin sila. Para naman po kahit papaano ay hindi naman po kabahan yung mga pupuntahang barangay dito sa amin. Ano po, alam niyo naman po siguro na yung mga tao ay masyadong nagpapanik yan kapag nabalitaan nila na may dumating na hindi naman nila ganun kakilala. Ano po? Sir, may mga ang PNP kasi, PNP Mimaropa, meron po silang exam. Tapos may mga nag-apply na galing sa ibang province. Ano po yung protocol pagdating po sa kanila? Wala na po ba silang quarantine or kailangan mag-quarantine? Opo. Noon pong una, dahil ang kailangan lang naman po ay medical, may mga aplikante po ang PNP na binibigyan namin ng consideration. Alam naman po namin na napakalayo ng pinanggalingan kasi alam na ang validity lang po ng medical certificate ay 7 days. Ano po? So nung una, ang ginagawa po namin kapag paso o lapse yung kanilang mga medical certificate, ang ginagawa po namin ay pinapapunta na po namin dito sa regional office ng PNP para po yun pong medical nila mag-certify na itong mga taong ito ay malusog ang pangangatawan at walang COVID din po. Sir, how about sir yung mga hotels? Open na po ba yung mga hotels natin dyan sa Calapan? Opo, meron na pong may mga ilan na po na parang dito po sa Calapan ay kasi ang mahigpit po ang panuntunan na ibinaba ng DOT na kung sino lang po yung nakapasa doon sa qualifications nila ay sila lang po yung pinagbubukas. Ano po, parang dito po sa Calapan ay meron pong dalawang hotel na nag-ooperate na sila po yung mga nakapasa. Thank you, sir. Apo. Thank you so much po, Sir Paul. Meron lamang po akong additional question or follow-up question regarding po sa tinanong ni Sir Paul. Nabanggit niyo po na nagdagdag po kayo ng requirements para po sa APOR, which is yung pag-undergo ng pagsasailalim ng swab testing para po dun sa mga APOR o mga authorized person outside residence natin. Ito po ba, sir, ay mandatory? Bali, actually, sir, rapid test po yung inaano namin. Rapid test lang po. Rapid test. Opo. Mandatory po ito pagdating po dito sa amin. Kung sakali pong, kasi yun po ang sa panuntunan po na ibinaba ng province, dapat po ay merong swab test. Pero dahil nga po sa nandito na sila, in considerations din para po dun sa mga APOR na alam naman natin na mahalaga talaga yung mga lakad nila o yung mga pakay nila dito sa aming lungsod. Kaya pinagbibigyan na po namin na kahit po walang swab test, mag-rapid test po sila. So yun po. Sir, dito po ba so far sa datos po ninyo, meron na po bang nagpositibo sa COVID-19 na APOR?
Opo, yun nga pong taga-NBI. Yung mga taga-NBI. So far po ay yun sila po ang Okay. nag-positive. Opo, pagdating naman po sa mga pribadong individual, so far, may naitala na po kayo? Sa mga pribadong individual po, wala pa naman po na sa ngayon po yung bagong kaso namin ito po ay taga dito sa Calapan, yung bagong kaso namin. Meron pong isa. Apo. Okay. Maraming salamat po. At bago po tayo magtungo doon sa follow-up question ni Sir Paul, ay i-welcome po muna natin, mukhang nandito na po sa ating linya, ang kinatawan po mula naman sa Palawan, si Mr. Jerry Alili. Sir Jerry? Okay, so with that, Sir Paul, yung follow-up niyo po kay Sir Dennis, please. Ayun. Sir, paano sir pala yung mga uuwi po dyan, sir, na galing sa ibang bayan? Wala naman, sir, rapid testing. Katulad po dito sa Romblon, sir, wala pa pong nag-o-offer ng rapid test. So, paano po kayo sila makakapag-rapid test? Base po dun sa mga experiences namin na ang dala lang po talaga ay medical. Hindi ayaw na rin po namin na magpabalik. Mahirap din naman po at nakakaawa po yung mga kababayan natin. So ang ginagawa po namin, dahil nga po kami ay meron po kaming kami mismo sa Calapan City ay merong rapid testing. So yun po. Rapid test na po namin lang, sila. Opo, libre na po yun. Basta po taga Calapan sila. Okay, sir. Thank you po. Tatawagin natin si Sir Ronald Hieronimo ng Romblon. Kumustahin po natin ang Romblon po. Sir Ronald, good afternoon po. Sir Ronald? Okay. Baka siguro nag-a-adjust pa sila sa ano. Continue sir. May pinapatanong Sir Dennis, no? Kumusta daw yung mga colorum? Yun daw wala may pakit ng travel orders pero nakakasakay sila. Sinasama yung pagkakataon sa Calapan. Gamit siguro, tinatanong siguro dito tungkol sa mga sasakyan. No, yung nagpapalusot. Meron bang gano'n? Meron ba kayo pinayagan ng mga sasakyan na maghahatid ng mga tao? Actually, wala po kaming pinayagan. Kaya lang po, dahil nga hindi naman talaga maiwasan na siguro sa kadahilanan na sobra-sobra na yung gastos nila, yung pagod nila, talagang may mga nagpapalusot. At yun nga, sabi ko nga po, hindi maiwasan yan. So kapag ka po nahuli namin na nandito na sila, wala na naman po talagang magagawa. Alangan namang pabalikin na nga pa natin yung mga yan. Katulad po nung minsan, na meron pong ilang mga construction worker na galing po sa Pasig, dahil po wala na silang pera, wala naman na silang trabaho nga sa Pasig, so umuwi sila at dahil hindi nila alam yung mga panuntunang ibinaba ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro, sila po ay walang maipang swab test. Yun po yung huling requirement ng provincial government. So ang ginawa po nila, sa halip na sila ay magpa-rapid test na napakamahal, ang ginawa po nila ay umarkila sila ng bangka. At hindi naman po nila alam na talaga pong napakahigpit ng pagbabantay ng mga barangay dito po sa Calapan City. At yun po ay nakuha natin, i-report sa CDRRM office at yun po ay pinuntahan natin, pinasundo po natin sa PNP at ipinakuha. Ngayon po, dahil nga meron naman silang travel authority, meron silang medical, ang wala lang po talaga nila ay swab test. So ang ginawa po namin, ni-rapid test namin sila. Ngayon po, ang nakakalungkot lang ay itong, bali 4 po sila, ito pong 4 na ito ay nag-positive doon sa rapid test. So, anong una po kasi, dahil wala pa pong swab test ang Calapan City, so ito po ay pinakiusap namin sa province para ma-confirm yung nakita namin na positive dito sa 4 na ito. So yun po, konsiderasyon pa rin. At least nakakaawa po talaga yung mga kababayan natin na stranded. Kaya po konsiderasyon na rin lang na nandito na rin lang, tinatanggap na rin po natin at ginagawa na lang po namin kung ano man yung mga health protocols na dapat namin gawin.
Ang alam ko, Sir Dennis, may ganyan nangyari sa Palawan. Ano? Tanong natin kung may ganyan din, gumamit din ng bangka. No? Kala na makakalap sila. Alaman na sa mga taga Palawan. Sir Jerry, andyan po ba kayo? Sir Jerry? Nag-a-adjust pa rin sila ng kanilang... Sir Ronald? Andyan po ba Sir Ronald? Kasi minsan kasi problema sa Romblon talaga signal eh. Talagang minsan pa nagre-report. Alam mo naman sir, pa nagre-report sa RTF, talagang minsan napuputol ka sa middle eh. Pag nag-zoom tayo, di ba? Oo. May mga tanong po ba makasama natin mula sa iba pang mga probinsya? Baka kayo may mga kababayan na taga-Kalapan na nagtatrabaho po sa inyo kasi may ganun eh. Minsan nagtatanong din yung mga tao sa tatanda mo sir kung naka-attend ka nung huling RTF meeting, tinatanong ni na Sir Dino Labay, paano yung mga pulis na nagpunta ng train sa inyo sa area sa PRO Mimaropa, tapos paano sila makakabalik dahil yun nga, unang alala nila na sasagutin nila kanya-kanya sagot ng swab. Buti na hindi na ganun sitwasyon Oo. Ngayon isa pang pumapa sa isip ko, may backdoor kasi yan sir eh. May backdoor. So hindi lang naman kayong daanan. Meron galing ng Boracay. Paano naman yun, sir? Paano kayo nag-aano po dyan? Yun po kasing yung mga entry point po dito sa Oriental Mindoro, yan po talaga ay inako po ang responsibilidad ng provincial government na sila po yung magmo-monitor sa mga dumarating. So nagiging coordination lang po sa amin kung may mga taong darating po, halimbawa yun nga, may kulang na papel, itinatawag po sa amin kung tatanggapin namin. Ano po, at yun nga, pag minsan talaga na yung walang-wala talagang papel na maipakita ay mahirap din naman po natanggapin. So ang ginagawa po namin ay pinababalik po kung saan galing. Kalimitan po ng mga napapabalik namin ay galing sa Occidental Mindoro. Ano po? Pagpapala dito si Sir Mario para mapaliwanag. Ano kaya gagawin ng mga ganun. Teka sir, andyan na si Sir Jerry Alini ng ayap ng Palawan. Sir, magandang hapon, Sir Jerry. Andiyan na kayo? Yes, Sir Lyndon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Sir, I'm telling you about Sir Miyang po ng ating PI Marinduque po. Sir Miyang, go ahead. Anyway, I'll throw the first question, sir. Sir, sa inyong case, na tinanong ko kay Sir Dennis, kumusta po ba yung yung inyong mga patakaran po ba pagdating sa LSI, ROF at saka doon sa APOR? Para sa akin ba, sir? Yes, sir. Sa inyo po, sir. Opo. Go ahead, sir. Yes, sir. Okay, sir. Tuloy-tuloy pa rin yung aming protocol, yung policy namin. At since noong kami ay napasok na sa MGCQ, tuloy-tuloy yung aming pag-accept ng aming mga LSI and ROF. It so happen lang na both ay pareho yung aming consideration. Yung LSI and yung ROF ay pareho kino-quarantine pagdating dito. Dahil nga sa consideration ng mga nangyari o yung situation ng ating mga airports at ports kung saan even sila ay maaaring na swab test na pagdating nila sa mga barko or sa eroplano ay nagkakahalo-halo ulit sila, nasasama sila doon sa mga hindi pa na swab. That's why pagdating dito ay nira-rapid test ulit namin at kapag nagkakaroon ng reactive among the arrivals ay sinuswab test namin at kung hindi pa po nakaalis ng Puerto Princesa, yun yung ating situation dito sa Palawan ay karamihan ng arrival ay dito sa ating Puerto Princesa port at airports. Of course, aside from those yung mga nasa Calamian, sa Coron, Busuanga, Cuyo, wherein merong mga direct na transportation sa kanila, no? So dito ang ginagawa namin kapag may mga ganito ay yun nga, tuloy-tuloy yung aming kino-quarantine, and then kapag nag-positive sa swab test ay kung hindi pa po sila nakaalis dito sa aming quarantine facilities sa Puerto Princesa, meron kami mga identified dito sa Puerto Princesa. Dito yung parang holding while waiting doon sa ating mga LSI, ROF na masundo ng kanilang mga munisipyo because
May mga ilang munisipyo tayo na medyo malalayo talaga na hindi agad-agad masusundo yung kanilang mga kababayan papunta sa kanilang lugar pagdating dito sa puerto. So sila po yung mga hinuhold natin sa ating mga quarantine facilities, mga hotels dito sa Puerto Princesa. At may mga situations nga na ilan sa mga hinuhold natin dito ay dito na natapos yung kanilang quarantine. Dahil like yung Cagayan Silio, Agutaya, Cuyo, yung malalayong lugar. So dito na natatapos yung kanilang quarantine. Though we follow pa rin yung protocol na before releasing them ay nira-rapid test ulit namin at kapag okay naman yung kanilang resulta, we coordinate with the city government of Puerto Princesa kung sila ay lalabas sa aming facility para makitira siguro sa kanilang mga kamag-anak na nandito sa Puerto Princesa. So, yun po, in total we have a total of 2,393 LSIs na dumating dito sa Palawan, excluding po dito yung Puerto Princesa. We have 207 na ROF and then 712 na APOR. So, total ay nasa 3,313. So all of these were handled by the IMT of Palawan, Provincial IMT and DOC. So tuloy-tuloy po yung aming arrival at kung ang tatanungin ay yung capacity ng aming mga holding areas sa ngayon, okay pa naman po ang aming capacity ng aming quarantine facilities and isolation facilities. And yung aming mga medical facilities ay okay pa naman po because we have sa Palawan meron tayong around 12 hospitals na newly opened. Nagsimula yung mga pagbubukas sa mga hospital mga 1.5 years ago and till now tuloy-tuloy, and eventually by the end of the year ay mabuksan namin yung ika-15 na hospital dito sa Palawan, that is with the help of the DOH. So, yun po yung aming situation dito sa Palawan. Ang isa lang is, yun nga, of course, sa part ng mga frontliners, mga doctors, yung aming transporters, yung aming Palawan Rescue 165, at yung aming IMT, of course, pagod na. This is, so far, record-breaking to. Ito yung longest activation period ng isang IMT and EOC. Over almost 5 months in operation, in active operation, at halos walang uwian araw-araw at most of our responders, yung mga members ng aming IMT ay hino-host na rin namin sa isang hotel para hindi na umuwi sa kanilang mga tahanan. I see. Talagang napakatagal nga ho yan, sir. But before I call on Miss Laida Dagot po, sir, tanong ko lang, were you informed about yung mga taga-Palawan na uuwi via the hatid tulong this August 8, kung meron kayong ganong information? Sa ngayon, wala pa po akong information at sa inyo ko una narinig. I don't know, hindi pa ako na-update ng aking... Mga 45 daw yun according to sa hatid tulong. May listahan na po ba kayo, sir? I was trying to get it from hatid tulong, kaya lang nag-a-account pa sila. They're still in the Libingan ng Bayani complex. But as soon as we can get the list, we will provide you, sir. Thank you, sir. Oo. In the meantime, sige ba? Meron din naman kaming temporarily ay dinimove muna namin yung aming island quarantine facility. Pero pag dumating po itong yung ating hatid tulong, ay baka doon po namin ilalagay karamihan sa kanila. Okay, sir. Nag-aantay naman tayo ng mga mangyayari kasi naka MCQ kasi Metro Manila, so malalaman natin kung anong mangyayari sa schedule na yan. Pero mark the date, sir. Ang tentative list, ang alis nila ay August 8. Dahil 3 days and travel by sea, malamang 3 days later. Yun yung dating diyan. Yes, sir. Thank you. May I call on Miss Laida Dagot po for her questions. Yes, sir. Good afternoon po. Good afternoon, sirs. Good afternoon, Sir Jerry. Matanong ko lang po, gaano po ba tayo maapektuhan o yung pag-uwi ng mga LSI natin dito sa Palawan from Manila
since ngayon po ay MECQ ang Metro Manila? Kung ang policy po ng MECQ ay temporarily ay no in no out from Manila, maaring mababawasan yung arrival from Manila. But yun yung posible mangyari, magkakaroon ng arrival at the good side is makakapagpahinga ng konti yung ating mga frontliners. Makakapagpahinga kami ng konti and makaka-relax ng konti at makaka-focus sa iba pang mga bagay na kailangan din namin ayusin dito sa COVID. So ang malinaw po Sir Jerry, mababawasan yung biyahe ng mga LSI, APOR, ROF papunta dito sa Puerto Princesa from Metro Manila. Opo, mukhang ganoon, mababawasan yung arrival. Pero hindi naman po totally. Sa ngayon po walang advice sa inyo. Na wala pa po, but we are preparing just in case ay doon sa mga may biyahe na lalo na yung LSI and yung may mga indispensable travel, maaaring pag-isipan namin ulit yung pagkakaroon ng sweeper flights para sa kanila. Pero ang isang kino-consider po kasi namin ngayon, we are now in 5 or 6 months in operation. O papasok na tayo sa ika-6 na buwan ng operation. We are contemplating kung itong LSI term is still applicable sa ngayon because it's 5 months in operation. Parang hindi na tamang gamitin pa yung term na stranded individual. Oo. And as per observation namin sa mga arrivals namin, most of the arrivals are hindi na nagpapakita ng signs that they are stranded. Most of them are talagang regular travelers na they are traveling for business purposes, for work purposes. Pero halos konti na lang po yung mga nakikita namin na talagang nakiusap bumiyahe para dahil sila ay na-stranded sa Manila. So yun yung mga titignan namin at in that note, may mga tinitignan na kami mga future adjustment sa aming magiging response maybe siguro after ng August 15 depending on the movement from the national IATF. Ano po ba yung mga possibilities dito Sir Jerry tulad po na nabanggit ninyo? Mas maghihigpit po ba sa mga requirements or luluwag na since hindi na sila considered as LSI or stranded individuals? Ang sigurado po ay first we will not hindi namin ibababa yung aming guards. Continue yung contact tracing, yung procedure, continue yung pag-rapid test, continue yung pagko-quarantine, it will continue. Ang siguro yung magiging difference lang is yung resources, yung paggamit ng resources ng ating government ay medyo mababawasan na. What I mean is that sa ngayon kasi ay kaagaw tayo ng ating transport group. No? Dahil hinahatid sundo natin yung ating mga arrivals. So by this time, baka ang mangyayari is it will be the private o yung transport group na natin ang maghahatid sundo sa ating mga arrivals. Of course, with some modification like ako on my part, I'm contemplating yung pag-establish per municipality ng P2P. Yung point-to-point from airport direct to the drop-off point. Kung saan pagdating sa drop-off point, they will be tested by the municipality. So, mas maganda yon. And hindi na government logistics ang gagamitin, kundi yung accredited transporter, say mga shuttle vans na accredited ng munisipyo ang magta-transport. And that is not for free, that is for already for a fee. Dahil yun nga, hindi na sila, we consider them no longer stranded. Sir, before we move on to the next question, nais lang po namin on behalf of PIA Palawan po, Sir Orlan Habagat, nakikiramay po kami sa nangyari sa ating
mga kasamahan sa Rescue 165, ano po, yung ating mga frontliners na nangyari dyan sa sa Rojas na ambush, sa ating nurse. Nakikiramay po kami, Sir Jerry. At sana po ay hindi na madagdagan pa yung mga maulit pa yung mga ganitong pagkakataon po. Yes, maraming salamat. At yan po ay panibagong hamon at panibagong challenge on our part dahil this time mas mahirap ang mag-transport lalo na kahit regular patient lang using our marked vehicle dahil nakikita natin na mukhang hindi na rin nirespeto pati yung ating mga humanitarian aid workers pagdating sa ganitong problema. So nag-iisip kami ng mga ano ba yung mga next move namin para maproteksyonan namin lalo na yung aming because ambulance are traveling walang oras po ito kahit hating gabi and even sa mga liblib na pupunta kami para sunduin. So yan po yung trabaho ng ating Palawan Rescue 165 at hindi lang yan pati ng mga ambulances ng ating mga munisipyo that we talagang sinikap nating ma-establish para makapaghatid o mailapit yung health services sa ating mga kababayan. Ayan. Sir Jerry, balik ko lang po doon sa binabanggit ninyo na gagamit tayo ng mga private, yung mga public transportation sa papauwi ng ating mga arrivals galing dito sa Puerto Princesa. Mga kailan po kaya iyan mag-start, Sir Jerry? Nasa ilang porsyento na po tayo ng plano? Actually, wala pa yan sa 1%, wala pa yan sa paper. It's a concept that wag mo natin kasi nasa concept pa lang ito na ipopropose natin at dadating ito sa ating IATF. Pero so far on my end, ito yung isa sa nakikita kong solution. Dahil mahaba-haba pa yung laban natin, we have to focus some of our resources doon sa talagang kailangan. And we have to rationalize on how we are spending sa ating resources para sa ating pagresponde dito sa COVID-19. Opo. Sir, mabigyan ko lang din po ng clarification. Meron po kasi paki-capture nga sa TV nung live namin. Isang ROF. Siya po ay stranded daw sa Cebu, malamang from kung saan bansa siya galing, sa Cebu siya umuwi, at gusto na po makabalik sa Barangay Concepcion, Agutaya. Ang pagkakaalam natin, Puerto Princesa lang po ang direct flight from Manila, So, paano po yung magiging proseso o sistema ng pag-uwi niya? Kung magagaling siya ng Cebu, pupunta ng Manila, para po makauwi ng Agutaya. Yun sana yung simple. Kung siya ay ROF, of course, yung mag-assist sa kanya ay yung OWA. Okay. Yun yung mag-facilitate ng kanyang biyahe, magsiset ng kanyang itinerary. So, yun yung pinakamadali para sa akin. Coordinate siya sa OWA and then ma-set yung kanyang itinerary. Because sa ngayon, with Manila under MECQ, mas lalong mahirap. Mas lalong mahirap dahil kung he or she will be traveling on his own term, medyo mas lalong mahirap kasi nga magsasara yung Metro Manila. But maybe with OWA assisting him or her, mas magkakaroon ng chance na makakauwi siya na mas maaga. Ayun po. Sir, siguro mabanggit na lang din natin kasi marami pa rin tayong mga natatanggap na tanong doon sa ating mga LSI at saka ROF kung ano ba yung proseso pag-uwi dito sa Puerto Princesa, sa mga munisipyo. Kailangan pa rin po ba ng rapid test, swab test results? Same, hindi po tayo nagbabago. Though ibang probinsya po like Mindoro, I guess ay nagre-require ng swab test. Tayo we still maintain yung the same na inilabas ng National IATF
wherein yung travel authority and yung health clearance, yung mga yon. And once they arrive in Palawan, ay ira-rapid test natin. And then kapag sila ay nag-positive o naging reactive, saka sila isa-swab test. So targeted yung ating yung ating pag-test. And then yung quarantine will be the same. It's nice na sa ngayon yung ating mga munisipyo keeps on improving their capability in providing a good quarantine facility sa mga arriving individuals. So, ganun pa rin po ang may mga situations lang kami na-encounter like may mga airlines upon check-in ay nire-require yung mga arriving individuals ng certificate of acceptance. On the part of the provincial government, hindi namin po requirement yon, and hindi rin kami nagre-require o hindi kami nag-i-issue ng certificate of acceptance. Pag may mga ganong cases po na lumalabas at pinapaabot sa amin, we recommend itong traveling individual from his or her point of origin ay makipag-coordinate sa kanyang barangay kung saan siya pupunta at manghingi o sa kamag-anak niya na po uuwian para ma-assist yung paghingi ng kanyang certificate of acceptance. Kasi kami, we cannot issue certificate of acceptance kasi hindi naman namin kilala. Pero yung barangay sigurado o maaaring kilala nila. Kaya yung certificate of acceptance ay sa level ng barangay. Kung yan ay individual traveling on official function, APOR halimbawa, hindi siya titira sa isang barangay, kundi pupunta siya sa isang agency, sa isang opisina on official business, same. Yung official, yung kanyang point of destination na opisina, yun yung mag-i-issue ng kanyang acceptance. So confirming na siya ay pinapapunta sa lugar para sa official business. So yun po yung ating Yun po ay wala sa papel, yun po ay inano na natin, in-advise na lang natin dahil ang nagre-require ng ganong requirements, naghingi ng ganong requirements ay yung mga airline company para mapa-check-in nila yung mga magta-travel sa kanila. Maybe ito yung mga tao o yung mga travelers na walang ID na nagpapakita na sila ay resident ng barangay na pupuntahan nila. Kaya siguro sila ay hinihingian ng certificate of acceptance. Dahil konti lang naman po yung naririnig namin ganitong issue. Yung iba ay nakakatawid naman nang hindi na ini-issuehan ng certificate of acceptance. Sir, yung last question na lang for Sir Jerry. Marami pa rin po kasi tayong mga kababayan. Medyo nalilito po pagdating sa schedule ng uwi ng mga taga-probinsya ng Palawan at ng mga taga-munisipyo at yun pong mga taga-Puerto Princesa City. Gaano po tayo ka-stricto na pinatutupad yung by schedule na flight for sa mga taga-municipalities and for clarification Puerto po. Princesa? Sa Palawan po sa part po ng amin sa provincial government po ay wala kaming restriction. We can accept every day. Daily po kami nagtatanggap. Ang Puerto Princesa po yata ang mayroong araw na pwede lang silang tumanggap ng ng passenger o ng arriving individual, which is anong araw na nga yung sa Puerto? Monday. Pwede tumanggap? Flights. Monday, Thursday, Friday. MWF. MWF po. MWF. Pero sa mga taga-munisipyo, araw-araw po pwede kami tumanggap. Okay. So, yung proseso po kasi may mga nakasabayan ako nung minsan na yung mga taga Puerto Princesa, nagkataon na yung flight nila ay weekends. Na ang pagkakalam ko walang biyahe para sa mga taga-Puerto ng weekend. So kapag ganun po ba, may possibility or pwede silang ma-consider sa end po ba ng ng EOC province or yung Puerto Princesa po ang magdedesisyon about doon?
anong ibig nyo sabihin? Kung sila ay halimbawa taga Puerto Princesa, we will accept them muna. First ay technically hindi dapat kasi we have to respect the policy of the city government. Kasi kung tatanggapin namin sila, magagalit sa amin si city. Kaya nga kami naglagay ng schedule, di ba? Parang ganun. So, yun po. Yun yung ano namin na kung ganun ay kung talagang hindi siya i-accept ng city hanggat maaari ay hindi. Sana to respect the policy that is given by the city government. So napaka-importante po sir ng coordination, yung coordination ng LSI sa LGU before sa kumuha ng flight. Schedule. Thank you Sir Jerry. Yes. Sir Myong. Okay. May follow-up question lamang po ako para kay Sir Jerry regarding po sa question o na-mention nyo po na base po sa monitoring nyo ay dumarami na po yung APOR at konti na lamang po yun pong mga LSI or yung mga stranded. Same din po ba yung requirements para po sa mga APOR? Mandatory po ba sa inyo, sir, na sila po ay mag-undergo ng rapid antibody test? Yes. Same po. Opo. Tapos sir, batid naman po natin na meron pong order ngayon sa Metro Manila na yung mga na ibabalik ko ito o sila sa modified enhanced community quarantine. Sir, ano po ang mga panuntunan? Meron na po bang ginawang mga panuntunan ang inyo pong ang pamahalang panlalawigan po ng Palawan para po dun sa mga stranded naman po dyan sa inyong lugar na magbabalik naman po o patungo sa Metro Manila? Still the same yung aming policy. If there are chance na sila ay makakauwi still on any time or any day, kami po ay open to accept. Yung provincial government is open to accept the arriving individual. At yung policy, yung aming protocol will still be the same. Like pagdating dito ay i-RDT namin sila and then magkakaroon na quarantine and isolation if needed. Okay, maraming salamat po. At sa ating pong pagpapatuloy, gusto lamang po nating bigyan ng pagpapahalaga sapagkat kapiling din po natin si Miss Ivy Christine Basco ng Oriental Mindoro. Gayun din po, nasa linya na rin po, kapiling na rin po natin si Mr. Ronald Geronimo. Mr. Ronald, sir, kumusta po kayo? Sir Ronald? Magandang hapon po. Sabay kasi yung meeting natin sa ULAP, no? Okay. Ayos lang yan, sir. Ganun. So habang ako ay nandito, meron din lang uma-attend naman doon. Tapos pag natawag ako doon, bumabalik na lang ako dito sa atin din. Dual function. Dual function, sir. At salamat, sir, sa pagtanggap po Opo. Okay, sir. Tackle din natin kung paano facilitate yung mga LSI natin. Sa inyo po ba, sir, dyan po sa inyo pong probinsya, sa inyong lugar, ano po yung mga bagong patakaran kung meron man sa ating pong mga LSI at mga returning OFWs? Sa akin pong narinig sa inyong lahat kanina ay halos nagkakaparehas naman. At yun nga po, meron tayong certificate of coordination pa rin. Pero ito'y ginagawa ng munisipyo instead ng barangay natin. Kasi ang mga munisipyo ang nakakapag-check sa mga barangay. Sila rin nagbibigay ng go signal. So nahirapan tayo kahit sabihin natin wala dapat yung certificate of coordination. Meron kasi mga dumarating na lang po na talagang nalalaman na lang natin on the spot. So nahihirapan po tayo doon dahil uulit na naman yung mga naka-quarantine sa atin. So far, lahat naman po na nandun sa guidelines natin sa task force, ayun din ang sinusunod natin. Maliban sa certificate of coordination, nangyayari pa rin siya. Pero
Meron din namang hindi na nakakapag-send for as long as tinawag na sa atin, ay tinatanggap din naman ng ating mga mga pamahalaang tawag dito, panlalawigan at ang kanilang mga munisipyo. Hindi lahat ay nabibigyan ng coordination. As long as nabigyan natin sila ng naitawag, ay okay na po ito. Tinatanggap naman po natin. Wala pa naman kami pinababalik so far. So yun po. At saka mahirap lang din sa amin yung coordination kasi across municipalities dahil ang province of Romblon po ay island siya eh. 70 municipalities kami na hiwa-hiwalay halos ang mga isla. Kung kaya't hindi ma-centralize ng provincial government yung aming facility. Nasa isang isla po siya, nasa isang munisipyo bali sa Ojongan po, sa Tablas Island. Kung kaya't kailangan talaga sa amin well-coordinated. Otherwise, yung mga bababa ng isang isla ay hindi naman mga taga doon. Kung kaya nire-require talaga sila na at least nakatawag. Pero kung hindi po ay dinidiscourage silang bumaba ng mga pair. So far po yun lang naman at hindi naman kami masyadong nahihirapan dito gawa ng ang COVID sa amin ay halos ang case na active ay wala pang 10. So far 6 pa lang sila sa ngayon. I see. Sir, si Lyndon to, sir. Sir, yung ano po yung pinaka ngayon, tumatabong patakaran pagdating sa LSI at saka sa APO, sir. Sila ba ay direktang makikipag-usap sa inyo o may mga meron pa mga mag-i-intervene na agency para po maano at paano po sila may schedule kung gusto lang kung gusto nila umuwi? Nakuha ko po yung tanong nila. Opo, nakuha ko po yung tanong nila. So ako po bilang focal person kasi yun yung nakapost sa ating Facebook ay kami muna ang kinokontak nila. Pagkatapos ay binibigay namin yung mga numero nila sa mga munisipyo nila. Pwede rin pong direkta na po sa kanilang mga munisipyo. Wala ba? May mga special requirements bukod sa standard? Bukod po sa standard po na yung wala naman na po. Ano po kailangan i-presenta sa inyo pagka nandun sila? Wala. Okay, please continue, sir. May pinapaliwanag. Okay. Wala na po siguro. Standard lang kami. Ganun lang din sa kung anong required ni RIATF. Okay. So, medical certificate tsaka yung ang tawag dito, yung authority to travel. Opo, yun lamang po. Okay. Paano ang arrangement ng probinsya tsaka po ng ng ating mga munisipyo? Yung sinabi nyo kanina sa yung bang sinasabi nyo paglaloadan nila, kailangan bang dumaan muna sa inyo o diretso na sila doon? Ganito po, pwede siyang dumiretso or pwede rin sa amin muna. Kumbaga, halimbawa po, ang kanilang mga munisipyo ay puno yung facilities. Pag dumiretso sila sa munisipyo, si munisipyo po ang kumukontak sa atin sa province para mag-ask kung meron pang lugar doon sa ating provincial quarantine facility. Doon lamang po nag-intervene si province. At saka kung meron mga matitigas na munisipyo na ayaw tanggapin itong mga LSI, saka po tayo nag-intervene. Kami muna yung tumatanggap sa kanila. Yun po yung mga lack of coordination lang naman. Kasi kung halimbawa kahit puno yung mga facilities natin sa mga munisipyo nila, nagagawa naman ng paraan kung at least one day ay na-coordinate sa atin. Pero kapag po on the spot talaga, si province na yung nag-handle sa kanila. Okay. Meron tayong quarantine facility. Opo. Okay, sir, hanggang saan na may tutulong ng probinsya sa LSI, sir? Pamasahe, susunduin nyo ba sila? Pambayad sa rapid test o libre rapid test? Hanggang saan po? Ang rapid test ay libre po ng probinsya. At ang pamasahe po ay nalilibre lamang mula na doon sa daungan natin sa mga ports na sa Romblon within the province. Meron na tayo meron tayong pump boat at meron ding mga sasakyan na pang on the road. Pero po doon sa barko ay hindi natin sila malilibre gawa ng marami pa rin gastusin ngayon, deficit tayo. Kung kaya, ang dami po nating ginawang mga kung ano-anong mga aid sa ating mga munisipyo at mga barangay. So, nahihirapan kami kung pati sa barko. And besides po, minsan, yung mga nakalista na sasakay ng barko ay wala namang sa mga expected natin. Okay. Sir, may sinasabi yung mga taga hatid tulong na may schedule sila ng
August 8. Meron bang, okay na ba yon? Aware po tayo dito, and as far as I know po, kasi kasali rin naman po ang inyong lingkod doon sa group chat. At so far po, ang lahat ng nandoon na naiwan sa stage room ay nakapag-back out na. Tapos, back out? Tapos, sabi na ubos ba lahat yun? Ilan na natira? Inatanong ko po ngayon kung ilan na natira. Meron pong nagsariling sikat, may dumating po kanina na 4. Gastos nila lahat yun. Gastos nila lahat yun. Opo, 25 silang lahat nung nag-umpisa. Pagkatapos sa listahan namin, 21 na lang. Ngayon po, ang nakita ko po sa group chat natin ay 4 na lang din. 4 na lang? Opo. Kasi naghahanapan na sila, nagkakawalaan na sila doon. Hindi ko po alam kung saan sila nagpupunta. Tinatanong ko rin po, paiba-iba rin yung pangalang binibigay nung kanilang parang pinaka-focal person doon. Hindi ko po alam kung sino dapat ang i-contact. Kasi pagkatapos kong tawagan itong sino ba to, Miss Dekila, ipo-forward naman niya ako sa isang numero at yung numerong binigay, ipo-forward naman ako sa isang number. Hindi ko na po alam kung sino pa talaga yung contact natin doon. Sino huling contact nyo ngayon? Ang huling contact ko po, ang pangalan niya po ay Sally Durano Dekila. Okay. Sana hindi na magbago yung 4 na yun, ano? Yung 4 na yun. So, yung so bali, pwede pa kayo magtanggap, depende yan sa facility ng LGU. Di ba, sir? Ano po? Ano po yun? Ibig sabihin, sir, basta pwede pang tanggapin ng LGU yung sa kanilang facility, papayagan nilang makauwi. Opo, expected na po namin iyon. Actually, ang dumating lang lahat, kasama ng hatid tulong, pati yun si Balik Probinsya, ay nasa 150. Ang expected po natin ay 300. Yan, sir, nakakalito. Kanino ba yung Balik Probinsya na yan? Yan ba yung national o probinsya na po yan? Tinuturing na namin yung Balik Probinsya na yan na yung sa lahat ng province kasi nagulo na rin kami apan itong hatid probinsya natin. Before pa ng hatid probinsya, meron tayong Pauli Romblon na sa province of Romblon mismo. And then meron mga kumontak sa amin na meron daw tinatawag na Balik Probinsya. So parang we see it synonymous with yung Balik Probinsya ay synonymous na sa Pauli Romblon program, parang ganun na lang yung classification namin. So dalawa lang, yung hatid probinsya saka yung Pauli Romblon. So yung Balik Probinsya na sinasabi ko po ay Pauli Romblon din yan sa amin. Kumbaga ito yung mga individuals na directly po nag-coordinate sa amin. Okay. Sir, ililipat kita kay Paul Jason Foss. Baka may tanong po si Paul Jason Foss. Foss, come in. Okay. Ayun, hi Sir Ronald. Hello. Itatanong ko lang po, sir. Sir, sa ngayon, ano na po? Ano na po, sir, yung mga requirements natin, sir, sa mga uuwi para sa mga nanonood po sa atin ngayon? Okay, so far po, ang requirements natin ay yun pa rin sa halos kasama dyan ang ating LSI. Ang ROF, halos parehas lang din maliban sa OWA certification or BOQ at ang ating APOR. Ang requirements po natin, of course, ay ang medical certificate. And of course, bago sila ma-issuehan ng medical certificate, kailangan meron silang parang quarantine certificate, which is a 14-day quarantine period within that barangay na hindi sila lumabas, hindi po ba, bago sila ma-issuehan ng MedCert. And then when they are clear with the MedCert that they have undergone RDT, pwede na silang ma-issuehan ng travel pass or natawag nating certification to travel ng either PNP kung sila ay LSI, BOQ kung sila po ay ROF, at ng province o kaya ng head of their agency kung sila ay APOR. Sir, yung RDT. So far po, hindi tayo, sige po. Ang RDT po, required natin yan sa lahat. Required kaso nga lang, required. Pero hindi pa tayo nag-RT-PCR. Gawa ng ating RT-PCR ay very limited. Na Sir, kung mga asymptomatic nga, hindi na sila nag-undergo ng RT-PCR. Apo. Sir, bali sir, yung mga uuwi, kailangan may RDT muna o dito na po yung RDT sa Romblon? Naghang lang po ako sandali. Parang naghahang ang connection ko. Apo. Sir, yung mga uuwi sir dito sa Romblon, kailangan ba sila naka-RDT na agad bago sumakay ng barko? Apo. Or dito na po yung rapid test pagdating sa mga pantalan?
Ang protocol po natin ay dito na nagra-rapid test sa pier. Yun sir yung libre ng province, tama ba? Yun yung ating ngayong pinapractice kasi so far wala po tayo pag doon po tayo sa pier ay wala pa tayong so far na tao. Yan nga yung pinag-uusapan namin ng mga mayors din sa mga focal persons nila na if possible sa umpisa ang mga LGU sana yung papadala doon sa pier ng Batangas pa lang before they enter the province. Pero nung huli, siguro pag-uusapan po natin ni na Governor yan na kung possible na magpapadala yung province ng mga tao natin doon sa mga medtech dito sa Port of Batangas kasi doon karamihan ng gagaling Sir, may mga nagpanukala sir o nag-request sa provincial government nitong nakaraan na i-require po yung swab testing sa mga uuwi bago pa daw sumakay ng barko. Ano po yung side ng provincial government pagdating dito? Okay po sa amin yun kung merong sponsor. Pero po so far alam natin na this is going to be very expensive and we have so much to spend for hanggat may pandemic pa. At saka po nahihirapan din daw silang bigyan ng RT-PCR kapag hindi sila kapag asymptomatic sila per DOH ha. So hindi pa siya parang malayo pa tayo doon until we get enough of these facilities. Sir, may mga bayan sir na hindi tumatanggap ng LSI sa ngayon. May idea po kayo kung anong mga bayan po ito? Baka may mang-away sa akin ha. Teka lang. So far, ang bayan pong hindi tumanggap ay ang mga bayan natin sa Sibuyan. Gawa na nag-request sila mayor. May mga sa kanila kasi nanggagaling yung mga bagong cases ng COVID-19. Yes, Saka as of last week, meron tayong 25 na hindi muna tinanggap ni Ujongan pero kami nakapag-usap naman, tinanggap namin ito sa convention pa rin sa provincial facility natin. So hindi naman sila na hindi natanggap pa rin sila pero province yung nag-handle sa kanila at ngayon po so far ay apat na lang ang nasa probinsya. Sir, pa may mga uuwing taga Sibuyan tapos gusto nilang magdiretso muna dito sa ating facility sa convention center, pwede po ba yun or hindi po? Pwede po ito as long as ang ating as long as hindi pa tayo in full capacity. Hindi pa fully occupied. Pero once na na-occupy, by the way, ang ating capacity lamang ay 65. So pag na fully occupied siya, hindi natin matatanggap ito. Okay po, sir. Pero Salamat po. Nila, hindi po sila umaabot ng 14 days Yung iba, umaabot lamang sila ng mga 7 days at kinukuha naman sila ng mga LGU nila. Thank you po, sir. Sir Lindon. Salamat din, Paul. Okay. Sir, salamat Sir Ronald, no? At sa pagkakataong ito, gusto natin marinig Sir Lindon. Salamat Sir Ronald, no? Babalikan ka na namin sa mga iba pang mga katanungan. Sa ngayon, sir, tinatawagan po natin ngayon si Binibining Ivy Christine Basco ng PDRMO. Sir, magandang hapon, Ma'am Ivy. Ma'am Ivy, magandang hapon po. Oriental Mindoro, magandang hapon po, Ma'am Ivy. Hello, good afternoon po. Magandang hapon, Ma'am Ivy. Yes po. Ayun, Ma'am. Ma'am, kasi tinanong po namin sina Sir Dennis kanina. Eskosora po ng may mga bago pa lang tayong patakaran, no? So, wala na swabbing na requirement. Hindi po. Paano po yun? Dalawang klase ka ng entry, sir. Isang kung may negative PCR ka at saka yung isa, yung magre-register po kayo. Magre-register. Paano po yun, ma'am? Pakipaliwanag po mawala. Kapag ka po, syempre, pag may negative RT-PCR ka na kailangan travel po kayo 24 hours upon issuance. Tapos syempre kasama yung travel authority kung ikaw ay LSI, tapos kung APOR ko, yung requirements ng APOR. I see. Ma'am, tapos yung pong so lumalabas kayo, hindi pa nawawala yung requirement na negative PCR. It's standing there. Hindi. Yun yung una mong option. Unang option. Hindi ka mag-RT-PCR, magre-register po kayo. Magre-register. Online registration po.
Kasi po, yung lumabas na executive order, number 45, nire-require po ang 14 days na mandatory quarantine. Kaya kailangan pong i-register po ito para ma-coordinate po namin sa mga MHO, MDRRMO, yung availability ng kanilang quarantine facility. Tapos, ipapasa po namin sa kanila yung mga process namin. Tapos, mag-i-email back sila kung tatanggapin po nila. Tapos, saka po i-email namin kung kailan po sila mag-travel. Ma'am, direkta mag-i-email yung LSI, APOR, tsaka ano, o meron pong... Online registration siya, tapos pag na-process namin hanggang sa level ng munisipyo at city, mag-i-email back po sila. Tapos saka namin i-email sa LSI kung approve. Parang meron silang confirmation form na dala para sa locally instructed individuals at saka sa authorized person outside of residence po. Okay, ma'am. Ma'am, di ko naman sinasabing lahat marunong mag-internet. Paano doon sa mga wala? Meron ba tayong tao nag-aantay po doon sa Batangas Port to assist those who are not so familiar with doon sa internet processes? Yung pagre-register? Wala po. So talagang kailangan sila mag-email muna? Meron po kaming, pag tumatawag po sa amin na nag-a-assist, kasi dati na rin namin ginawa ito. Nagpapahanap po kami sa kanila ng mga tao na kayang tulungan silang mag-register po. Kasi available naman po ang mga hotline para sila ay matulungan. So tatawag po sa inyo, tapos kayo magbibigay instruction kung anong mangyayari. Kung anong gagawin nila. O sige ma'am. Ma'am, ipagpatuloy po natin mo yung discussion. Ma'am, pagdating naman po sa APOR at saka po dun sa mga returning overseas Filipino, pareho pa rin ba ang nire-require ninyo? Ang APOR po ay magre-register na rin po. Tapos kailangan nila mag-report sa barangay birth para sa 14 days po na monitoring po nila. Tapos kung parang ang APOR ay pwede silang pumasok within 24 hours or 14 days po. Kung mapapaaga sila ng uwi, 21 days ba? Kapag nagkaroon po sila ng violation, halimbawa hindi sila nagpunta sa birth, parang 21 days po silang hindi pwedeng bumalik. So, may penalty. Ganun hindi ba? po pababalikin. Oh, okay. Okay. Tapos po, sa parehong ano po yan, ano? Ma'am, makwento nyo nga sa amin, dati kasi napabalita yung sinabing ma'am, may na-stranded sa Batangas. Baka pwede nyo pakikwento paano po sila na tinulungan na makauwi. Yung sinasabing mga 60 to 80 na LSI na nandiyan sa may Batangas dati. At paano po sila napagbigyan makauwi nang wala silang dala-dalang PCR negative? Yung dati po, nung nandun sila, kinuha po ang list nila through din sa mga stranded. Tapos, ipinagpaalam po. Dahil amin pong advisory namin, parang nag-ano po kami na i-accept din namin sila. Kasi pagdating dito, titingnan ang papel, i-swab po namin sila. Hindi lang siya maano kasi ano po, syempre pagka hindi siya, yung parang na public siya, dadagsain kami. Nung panahon na yun, wala kaming cartridge sa RT-PCR. Tapos may local transmission kami, gawa ng mga nag-positive na dumating. Kaya po, feeling ko po ay mas nakatulong ito para mas ma-manage, maihanda ang facilities. Para kasi adjustment po. Kung patuloy namin pinapasok sila ng ganun kadagsa, nang walang yung yung para ma-manage lang. Hindi siya yung kagaya ng araw-araw na 200, 100 plus ang dumarating. Parang mas mahihirapan kaming i-manage, lalo na wala kaming cartridge ng pang-test. Kasi matapos po namin makapasok sila dito, tapos ma-swab test po, nag-aantay kami ng ilang days para sa
para sa kanilang result na negative po. So ito ma'am yung mga policy niyo, pati yung sa Rojas Sport, ganun din ano? I assume ganun Lahat din. Po ng entries ng Oriental, approved na entries, yun po ay Milagrosa sa Bulalakaw, Bulalakaw Port, Rojas Port po. Okay. Ayun sa Pinamalayan po. Pati sa Pinamalayan. So lahat yan pinaiiral po dun sa apat na yun. Ma'am, ano pong ginagawa ngayon ng probinsya para maibaba, bukod sa yung sinabi niyo po sa amin, para mapanatiling mababa po yung ating bilang ng mga COVID positives? Eh di patuloy po rin yung pakikipag-ugnayan sa mga munisipyo, yung dati naming protocol na lahat ng dadaan, matapos ma-profile sa mga profiling site, sinisiguro po namin na ang mga MDRRMO at CDRRMO ang maghahatid, mag-endorse sa barangay. Kaya nasisiguro po nito na lahat ng papasok ay alam at hindi po, kung sakaling may makalusot man, madali rin pong mahuli ang mga taong lumulusot ng walang papel. Pinag-iigi rin po namin ang contact tracing at saka yung constant communication po. Ang sa Apple din po, ginagawa namin sila ng mga endorsement, in-endorse namin sa DRR na itong mga taong ito ay dadaan sa inyong munisipyo. Laging ang bili namin sa kanila, basta bago mo gawin ang trabaho mo sa munisipyo na yan, ay kailangan mo na dumaan muna sa MHO at DRR. Lalo na po yung mga multiple destination, yung mga ahente, collector, ganun po. I see. So, let's say kami mga naka-base sa labas ng Metro Manila, Batangas, Quezon, Lucena, whatever na, napupunta dyan po sa mga regional offices. So, dadaan mo na po magpapalista, tapos magpapasabi sa pinakamalap, sa dadaanan naming LGU na may MDRA mo. Ganun po ba yun? Yung ngayon pong August 3 na simula, kailangan naka-register po sila at mayroon silang i-email na confirmation form po bago sila makatravel. Masasala po natin dito yung mga hindi, kasi aminin natin sa hindi po natin, yung travel authority ay inabuso ng kahit na sino. Yung mag-a-apply ka na LSI, after a week, babalik ka. Di ka po. Hindi na kami matapos ng kung sino ba talaga ang mga stranded. Araw ng problema niya si Jerry Alili, hindi na malaman kung sino. Opo, kaya meron po kaming mga ginagawa dun sa online registration na ito po ay ongoing kasi kakasimula lang po namin. Na once na pumasok ka na LSI at lumabas ka, na pumasok ka LSI as LSI, lalabas ka uli. Tapos mag-a-apply. Katakataka naman yun, LSI ka lalabas ka ulit. Nga, marami nga pong ganun, na 1 week lang, di ba? Hindi pa tapos yung quarantine, pipilitin ang MHO mag-issue ng, di ba po, lalabas ka within hindi mo natapos yung 14 days. Bakit ka lalabas, LSI ka? Inaano po sa program na kung pumasok ka as LSI, nakalabas ka kasi hindi naman kami pipigil ng palabas. Hindi ka na uli pwedeng pumasok. Madi-deny ka na sa online registration ng pagpasok bilang isang LSI. Ayun. Kasi ang dami pong pumapasok, ihahatid lang si ganito. Ay kung tutuusin, masaga naman po ang mga DRR officer na pagsundo at pag-endorse sa mga barangay ng aming mga LSI, ROF. I see. So, ngayon, kailangan i-declare mo kung ano ka talaga. No? Yun ang sinasabi din ng patakaran. Tapos para yung Apple, let's say, higit sa 24 oras ang stay nila sa isang lugar. Yung galing sa inyo, papalabas ng pupunta sa ibang probinsya, standing pa rin ba yun na within 24 hours makabalik ka? Palabas po ba ito? Palabas? Galing sa inyo palabas. Standing pa rin po yun. Kailangan pa rin po nilang magpaalam. Hindi namin sila pipigilan. Sila naman ay galing sa Oriental Mindoro. Kaya lang dapat sila ay nakaregister po sa Upper Help Desk na sila ay lumabas ng 24 hours. Okay. Pero may testing ba? Wala? Wala po. Wala ba? Kaya within 24 hours na. Hindi, pag lumampas po sila ng 24 hours, hindi sila nakabalik, ituturing na po silang LSI, kailangan nilang kumuha ng bagong requirements ng medical clearance certificate at travel authority sa point of origin, yung pinuntahan po nila.
Doon na hihingi. Siyempre, dala niya yung negative PCR. Kung gusto niya pumasok kaagad ng bago, kaya yun po. Kung let's say, wala siyang pera at the moment, pwede niyang bigyan yon o magpaparabid test muna siya. Tapos bago siya papasok. Ano pong bibigyan na? Kasi kung wala siyang capacity at the time. Papasok siya ng online registration, medical clearance certificate, travel authority, antayin niya yung confirmation sa email. Sa email. Okay. Kasi so, ituturing na siyang LSI. Kung wala kang pera, hindi mo kayang magpa-swab test, magre-register po kayo. At yun ay depende po sa sa magiging availability ng probinsya. As sa LSI po. As LSI na, no? So pag lumagpas ka, kalaw pa sa 24 hours, LSI na turing sa'yo. Okay, sir. Okay, ma'am. Aside from that, mayroon pa mga ginagawa nyo ngayon pagdating sa mga ganyang usapin? May mga bago bang patakaran na papailalim pa ang probinsya? Wala po akong alam. Basta yung dati pa rin po, isinaswab po sila dito pag darating. Yun po, tas mandatory quarantine, yun pa rin po ang alam. Wala pa po akong alam. Yun lang ang bago ay yung kung sakaling na pumasok ka sa LSI at nakalabas ka uli, baka mas malaki ang chance na ma-deny ka pabalik kasi papasok ka na dati. Maiiwasan po yung pagpasok ng yung mga naghahatid lang tapos mag-stay ng 3 days. Oo. Yun nga, napag-usapan natin sa isang meeting. Gusto ko din sana balik-balikan din ulit. Wala kayong pinapayagang magatid ng tao, kundi mga pagkain lang, mga essentials lang ang pwedeng papasukin. Pag may naghahatid ng mga sasakyan. Hindi, dati nga po yun ay allowed po yun nakakalabas sila within 24 hours. Para nga po ma-manage natin yun, yung sa registration, malilimitahan na po yung ganon. Hindi naman po sila pipigilan. Kailang once lang sila maghahatid. Halimbawa ngayon, naisipan mong ihatid ang biyanan mo kasi senior citizen. After a month, ihahatid mo naman yung pamangkin mo. Okay. Diba? Papasok ka kasi as LSI doon, hindi ka naman APOR. Papel mo, Travel Authority. Okay. Sa Travel Authority naman, nakamali na naman kung gaano katagal ka mag-stay doon, di ba? May period naman yun, di ba? Kasi nga po, inaabuso nga po yung Travel Authority. Yun ay para sa locally stranded. Ginagamit siya na panghati, 3 days mag-stay. Yun po. Paano yung mga nagnenegosyo, yung may mga permit, lalabas sa inyo, pabalik? Ganun din. Pag lumagpas sa 24 oras, LSI na turing sa kanila, yung babalik yun sila. Yun po ay mga APOR. Yung tracking, hindi namin sila, nakahiwalay po ang tracking, yung pahinante at driver. Hindi po naman sila nire-require na 24 hours makabalik. Okay. Kasi yun po yung mga negosyante na may-ari, business permit, atin lang yun po. So hindi sila kasali. Pero yung tracking, hindi po. Dire-diretso lang po siya. Certificate of employment lang po sila. Kasi po, ang lahat ng tracking po, single ang destination, pinapayagan po, ilalagyan po sila ng sticker hanggang sa nakaperma po doon at kung hanggang saan lang silang munisipyo aabot. Yung mga passing through, naka-sticker din po yung kanilang labasan sa may pinto na hanggang passing through sila, Rojas Court sila. Tapos kung nakakaroon po ng violation, nakikita na lumalabas sila sa bintana, kumakain sa mga nagkakaroon po yung nire-reprimand po. Tapos minsan po ay nagkakaroon po sila ng kaso. I see. Ma'am, speaking of kaso, may mga provincial ordinance pa o order na nagsasabi na pinupersa na yung mga taong mag-mask sa inyo? May mga ganun kayong kautusan o direktiba? Nakalagay naman po yun sa executive order. Ilang executive order po na dapat po ay nakamask. Okay, may mga nahuhuli naman na hindi. Ang nag-i-implement po nito ay mga LGU. Ang alam ko po ay nahuhuli at nagpapataw po ang mga munisipyo ng karampatang penalty. Would you know kung magkakano yung mga average nun? Parang ang alam ko pag sa Mansalay ay 1,000. Mansalay yun? Po. Hindi ako. Opo. Hindi, 1,000 na sa Mansalay. Yung ibang LGU po. Yung pero probinsya hindi nag-issue ng ganon? Walang ini-issue ng ganon probinsya? Wala po. Kasi po sa LGU po siya. Kasi ang manghuhuli nito ay PNP, sir.
Okay. Siyempre, ang partner ng probinsya ay ang provincial PNP. Hindi naman sila manghuhuli agad. Laging bababa muna sa PNP na sa MPS nila, munisipyo. Alright. May mga kasama po ba namin sa ICM? May mga katanungan po ba sila? Isang katanungan lamang po sa akin, Sir Lindon, kay Miss Ivy. Gaano po katagal ang pagproseso bago po matanggap yung confirmation noong mga magpapadala o magsusumiti po sa online registration? Hindi pa po pasensya na sir. Kaka-start lang siya na ngayon at dahil siya ay bagong sistema kami ay nagkakagulo pa. Nagdadagdag kami ng training. Katatapos lang ng orientation ng aming dagdag na staff. Ito po ay ginawa din ng legal officer ang isi-send na flowchart kung saan papasok ang mga LGU. Kasi ang pagkatapos naming ma-view, i-upload kasi yung mga TA nila tsaka NCC kapag LSI, yung mga requirements. Tapos ipapasa namin sa kanila sa mga MHO po, saka sa DRR, sa mga DRR para ibabalik nila sa amin kung tatanggapin nila. Kasi depende po, ito pong ginagawa po namin ay gawa ng para masiguro lang na kung papasok itong mga taong ito, may paglalagyan na quarantine facility. Kaya iniiwan po namin ang magiging desisyon kung kailan na papapasukin ang mga LSI nila sa date. At yung pong timeline ay sinisimulan pa lang po namin ang pag-contact po sa mga nag-register po. Tapos i-email namin ang mga nag-apply sa kanila. Tapos yun po. Okay. Maraming salamat po, po, Miss. Hindi pa namin masabi ang specific day kasi ngayon pa lang nag-start, sir. Okay. Good. At least may ganyan po kayong magandang initiative at ongoing naman pretty sure yung inyong development o yung ginagawa niyo po para mas mapabilis din po on the part of the applicant. Maraming salamat po sa inisyatiba na yan ng Oriental Mindoro. At sa ating pong mga kasama na ICM, kung meron po kayong katanungan pa, maaari po kayong mag-raise ng hand po ninyo o ng kamay po ninyo. At kung wala naman na po, ay tayo po ay hihinga na po natin sapagkat 2 oras na po tayo dito sa ating virtual presser, humigit, kumulang. Maraming salamat po sa ating nakasama. Mula po sa PDRRMO Romblon, si Sir Ronald Geronimo. Sir, yung final message niyo po. Sir Ronald? Sige. Okay. Sir Myong, unahin muna si Sir Dennis. Ayun, si Sir Dennis po ng Calapan City. Sir Dennis, natin Sir Ronald. Ito po ay paglilinaw lang po dun sa alam na ni IB para sa kanya. Kasi po kanina lang, nabanggit po niya na ngayon ang simula nung guidelines. Before po tayo nag-start ay paglilinaw lang po, Ma'am IB. Ito po bang, ganun pa rin po, yun po bang setup natin ay nakabase na tayo sa EO, Executive Order number 45 o yung dati sa bahagi po ng Calapan City? Ang sabi po sa amin kanina sa orientation ay yung sa EO 45 na. I-email po namin sa inyo yung mga po ang sabi kanina. As of ano po ito, ma'am? Kasi parang ito po ay mga 1:45 nung tumawag po sa akin yung personnel namin dun sa profiling namin na meron daw pong dumating. Ang ginawa po nung pinatawagan ko po si Sir Torrio para po malaman kung ano talaga yung susundin namin. Kasi alam nyo naman po siguro na may mga preparations din kaming ginagawa para at least alam namin. Ang plano kasi namin kung yung EO 45 ang susundin namin, pauwi na namin yung ilang staff namin para naman makapagpahinga. Pero dahil po ang advice po sa amin ni Sir Torrio ay as is tayo na yung Calapan ay kukuhanin na namin, diretso sa amin yung Calapan, ay kailangan po may tao pa rin kami. Ano po? Sige po, i-double check kasi mga alauna kami Hindi ko kasama si Attorney Earl kasi po ang nag-orient sa amin kanina gawa nitong online registration at yung magiging process. Yung kay Sir Torrio po ay hindi pa, baka po basta si Attorney Earl po kasi ang nag-orient sa amin ng alauna kanina. Tapos sana po ay may patawag din kayo para sa
patawag na meeting, bukod na meeting para at least alam namin talaga kung ano yung magiging kabuuang proseso nitong ating EO45. Yun lang po, magandang hapon po. Salamat. Ayun. Ang alam ko po ay siguro yung sige, go ahead. Sige, ang alam ko po ay may nakaschedule namang meeting kasama ang MHO, MDR at Mayors. Hindi ko lang po alam kung kailan. This week po ang sabi. Comment ko lang dahil sana inauna yung meeting. Sorry mama, sorry. Buti na lang, hindi ako pupunta sa Pierre ngayong araw na ito. Ganyan talaga kasi maraming nangyayari talaga ngayon. Ganyan talaga. At buti nagkakausap po yung mga at nagkakaalaman na anong mga kailangang paglilinaw. At natutuwa po kami dito po sa Mimaropa virtual preso dito po nagkakalinawan po ano po yung mga pagbabago po. Sir Myong. At para po siguro sa karagdagan pa pong detalye ng katanungan po ni Sir Dennis ay mag-uusap na lamang po sila ni Miss Ivy offline. Okay? Maraming salamat po, Miss Ivy. Kayo din po kay Miss Ivy, ang inyo pong panghuling mensahe para sa atin pong mga kababayan, lalo tigit po sa mga kababayan po natin dyan sa Oriental Mindoro. At anong dapat ninatatandaan ng mga gustong pumasok diyan? Ang amin pong masasabi ay hindi po namin ginagawa itong registration, yung mga pagbabagong ito para kayo ay pahirapan. Puro para po ito mas safe kayo. Hindi kayo basta na lamang pupunta sa Batangas Port. May schedule po ng atin at mai-coordinatein po ng ayos sa mga LGU na may siguradong paglalagyan po ang ating mga LSI sa mandatory quarantine po. Ito ay para sama-samang pagtugon para po kasi nagkaroon talaga kami ng mga local transmission uli gawa ng mga lahat ng pumasok po sa amin. Ito po ay para lamang hindi at saka sana po sa atin di mga kababayan pag hintayin po ninyo ang confirmation letter. Huwag po sanang matigas ang ulo lalo na yung nasa Manila na MECQ ngayon nahahabulin yung alas 12 mamaya nang walang confirmation letter. Lalo po silang kaya nga po ito i-register, may i-adjust naman po namin ang date kung kailan sila allowed bumalik after ng MECQ. Kasi pag pinilit po nilang habulin, ibit ang 12 AM mamaya, i-stranded po sila sa Batangas po. Ito po ay sana'y sama-sama ito ginagawa ng lahat ng pamahalaan para protektado ang papasok at ang pupuntahan na 850 kaming Mindoreño dito ay protektado din po at maiwasan ang local transmission at yung pagdami nung nagpa-positive na galing sa labas. Yun lang po at maraming salamat. Sorry ma'am, kailangan ko lang pong itanong ito, ano ipahabol na katanungan at kung sakali man pong dumagsa, ano po ang nakahanda po ba ang PDRRMO para po sa ating mga kababayang Mindoreño? Ano po ang ginagawa niyong paghahanda kaya? Ni-raise po namin yung sa meeting kanina na baka ito'y ibit mamaya ang 12 AM. Ay titingnan po natin kung anong gagawin. Parang ayaw na namin mag-overthink. Let's cross the bridge when we get there. Tingnan natin mamaya ng alas 12 kaysa nakakapagod na yung mag-isip ng problema. Yung ngayon na lang po muna. Maraming salamat po, Miss Ivy. At darako naman po tayo sa panghuling mensahe, mga paalaala pa po ni Mr. Jerry Alili ng Palawan. Sir Jerry? Okay. Mukhang Sir Ronald muna tayo, sir. Habang natin. Dako na po tayo kay Sir Ronald. Sir Ronald, your last po. Sir, your parting words, sir. Tsaka reminder sa ating makababayan, yung anong dapat gawin if they want to come in and get out of Romblon. Siguro po ay nasabi ni na lahat ni PDRRMO Oriental Mindoro. Ano na lamang po, dahil sabay nga po yung meeting natin sa ULAP, alam ko namang updated din tayo, sabi daw ay hindi rin muna talaga pwedeng pumasok sa Metro Manila. Yun ang nakasabi doon. So yung mga hindi naman kailangan magbiyahe, sana ay wag na muna. Tsaka yung mga nagbabakasyon lang, bigyan muna natin ng pansin yung talagang mga stranded o yung mga LSI natin. Kasi meron po talagang residents naman talaga ng probinsya ng Romblon. Kaya nga lang po ay matagal na silang wala dito. Parang gusto lang nila kasi may work from home naman sila. Huwag sana silang tumabay doon sa mga kababayan nating
hirap na talagang maghanap buhay sa ibang mga lugar. At siguro, isa pa at pare-parehas naman tayo dito, mag-ingat po tayo at yung mga minimum na kailangan natin sa mga protocols, especially ang pag-alcohol. Lahat po yan kailangan natin gawin kasi mahirap na kung tayo ay tamaan. At syempre po, kahit wala tayong mga certificate of coordination, siguraduhin po nating at least na itawag natin sa mga munisipyo natin. Kasi nag-iingat lang po tayo, maliit lang ating probinsya. At kung talagang aabutin tayo ng maramihan, kagaya ng mga nagaganap ngayon sa ibang lugar, baka hindi po kayanin ng facilities natin. So yun lang po. At nawa ay mawala na itong lahat ng ito. Maraming salamat. Thank you so much po, Mr. Ronald Geronimo. At sa pagkakataon pong ito, tawagin natin si Mr. Jerry Alili ng Palawan. Sir Jerry, mukhang nandito pa ba Sir Paul, si Sir Jerry sa ating virtual presser? Live lang paki-inform na si Sir Jerry, no? Okay, wala daw po sa kanyang upuan si Sir Jerry. Okay, that being said, kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga resource person ngayong araw. Si Mr. Ronald Geronimo ng PDRRMO dyan po sa Romblon. Si Mr. Dennis S. Cosora ng CDRRMO ng Calapan City. Gayon din po si Miss Ivy Basco ng Oriental Mindoro. At of course, si Mr. Jerry Alili ng PDRRMO Palawan. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagbabahagi ng mga patakaran, mga panuntunan at mga gabay, mga reminders po para sa ating mga kababayan ng mga LSI at mga returning OFWs. At sa lahat din po ng mga information center officers na nakapiling po natin dito. Maraming salamat po. Sir Lyndon, baka meron po kayong gustong sabihin bago po tayo finally mag-close nitong ating virtual presser. Salamat sana si Sir Louis Pero maraming salamat po sa lahat po nag-participate po dito. Ang ating mga kaibigan po sa CTADRMO, ang kaibigan natin sa PDRMOs. Maraming salamat po pati po sa province of Romblon. Maraming salamat po sa inyong participation po. Maraming salamat din sa lahat ng kasama ng mga Information Center Manager. At hayaan niyo po, magiging madalas sa ugnayan natin para tayong lahat ay nagkakalinawan dito sa Mimaropa. Magandang hapon sa lahat. At sa pangalan po ng aming Regional Director na si Dr. Joey Alagaran, ako po si Romeo Matac Jr., kasama po si Mr. Lyndon Plantilla at sa lahat po ng bumubuo sa PIA Mimaropa, kami po ay nagpapaabot ng isang magandang hapon at nawa po ay laging ligtas ang sambayan ng ang lahat po ng nakatira o ang mga mamamayan ng rehiyon ng Mimaropa. Magandang araw pong muli.